paniniwala ng isang Christian sect na kung saan naniniwala sila na yung mga anghel, arkanghel, ay mga masasama or sila yung mga parte or sakop na tinatawag na archons kung saan sila ay connected doon sa false god na siyang lumikha ng material world. Ang mga Gnostics or Gnostic or Gnostics ay mga Christian group na naniniwala na ang Diyos ng mundong ito na ginagalawan natin ay ang demonyo or ang devil. And according to the Gnostics, ang religious God na tinutukoy sa mga religious scriptures ay ang same God na kumakahon, kumukulong at nagtatali sa mga spirito o kaluluwa o tinatawag na divine spark nang sa ganon ay gatasan, gawing farm or gawing baterya nitong matrix or nitong illusionary material world. Naging curious ako, naging fascinated ako sa mga teachings ng mga Gnostic. It's because maraming contradiction akong nakikita sa mundo na hindi maipaliwanag ng mainstream religion. Gaya na lang ng contradiction na kung saan na ang kinikilalang Diyos ni Yeshua, ni Jesucristo, ay all-loving, compassionate, mahabagin at mawain. Siya yung nagbibigay ng unconditional love sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Pero at the same time, siya din yung pumapatay, nagdi-genocide, umuubos, at nagpapahirap sa mga tao dito sa mundo. Napaka-confusing para sa isang taong tulad ko noon na wala pang alam tungkol sa nature of this reality, kung ano ang katotohanan tungkol dito. Kaya naman inalam ko, nag-dive deep ako, inintindi ko maigi kung ano yung mga mensahe na sinabi ni Yeshua. At kung gagamitin mo yung common sense mo, bakit ang isang alak tulad nito na napakasama sa ating kalusugan at sa ating mental health ay ipinangalan sa isang arkanghel, Archangel Michael or Miguel? Sa mainstream religion, ang naratibo na pinapakita nila or pinoproject nila as the image ng isang arkanghel tulad ni Miguel or ni Michael ay mabuti at tagapagtanggol at siya ay tagapaglingkod ng Diyos. How ironic na yung espiritu na tagapagtanggol para sa kapayapaan ay siyang ipinangalan sa isang produkto na sumisira sa isip at katawan ng isang tao. Hindi lingid sa kaalaman natin na ang alak ay number 1 na sanhi ng gulo, ng krimen, ng patayan, ng iba't ibang klaseng labag sa batas na nagaganap sa buhay natin ngayon, gaya ng rape, gaya ng gulo, pag-away sa daan dahil nalasing, or kaya nagkasakit, namatay dahil sa alak. Nung inaral ko yung Islam, isa sa pinakamahigpit na pinagbabawal sa Islam ay ang pagkonsumo ng alak dahil na ang alak ay kilala, notorious, na nakakaapekto ng mental health at saka ng physical health ng tao. At common sense lang naman. Karamihan ng mga nagiging krimen at nagiging gulo sa daan ay may impluwensyo ng spiritu ng alak. Sa salitang Arabic, ang ibig sabihin ng salitang alcohol or sa Arabic, originally, it is the word alcohol, which is, ang ibig sabihin ay body spirit eating or body eating spirit. Okay, body eating spirit. Spiritu siya na kumakain ng katawan lupa. At hindi lang katawan lupa, kundi pati yung mind mo apektado. Dahil every time na na-intoxicate ka ng alak, nawawala ka sa sarili mo, nawawala sa sarili ang tao. Kaya hindi ko maintindihan bakit sa dami-dami ng icon or symbol na gagamitin para sa alak, bakit arkanghel pa? Now, nasagot yung katanungan ko na yon when I study Gnosticism. Kasi tinuturo or naniniwala ang mga Gnostics na ang mga arkanghel ay tagapagsilbi ng false god or yung tinatawag nila na demiurge o yung tinatawag nilang devil. If you study different spiritual discipline and if you connect the dots and you see the pattern, the bigger pictures, marirealize mo na yung god na kinikilala nitong mga mainstream religion ay ito yung false god. Ito yung Diyosan na nagpapanggap na siya ang Diyos. Dahil ang Diyos na pinakilala ni Yeshua, ni Kristo, ay Diyos na mahabagin,
maawain, mapagmahal, at Diyos na mapagpatawad. Yun ang klase ng Diyos na pinakilala ni Jesucristo, at yun din yung Diyos na isinasakatawan ni Jesucristo bilang isang halimbawa para sa humanity at sa sangkatauhan. Pero kung titignan mo yung mga stories sa Old Testament at saka sa ibang mga Abrahamic scriptures, makikita mo na mabagsik, malupit, mapagparusa, maraming pinagpapapatay yung God na ipinapaliwanag doon sa older version ng scripture, which is totally opposite and contradicting dun sa God na ipinapakilala sa atin ni Yeshua. Ang Diyos ng Old Testament, ang itinuturo ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung saan pinapayagan ka na gumanti, pinapayagan ka na manakit, pinapayagan ka na maging brutal sa mga taong gumawa ng mali sa'yo. Habang ang Diyos na mapagmahal na ipinakilala ni Yeshua ng Kristo ay ang Diyos na mapagpatawad at ang Diyos na huwag mong gantihan. Gaya ng kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. That is a form of alchemy. Nang sa ganon, yung negative energy na binato sa'yo ay ibabalik mo positive energy na. At isa rin sa mga itinuro o halimbawa ni Jesucristo ay yung mahalin mo ang iyong kaaway, love your enemies, kasi that is also a form of alchemy. Kung gagawin mo yon, ay mawawalan ka ng kaaway kasi lahat ay magiging kaibigan mo na dahil minahal mo eh. Yun ang example ng unconditional love. Yun ang example ng pagpapatawad. Yun ang example ng kabutihan ng isang mapagmahal na Diyos. At yun ang ipinakilalang Diyos sa atin ni Yeshua, nakabaliktaran ng Diyos na ipinakilala sa Old Testament ni Abraham, na kung saan ang Diyos na kinikilala doon ay mapanibugho, siloso, maitim ang budhi, ang daming pinatay, genocide. Meron pang isang passage doon sa Old Testament, yung Amalek, inutusan nung false god or nung Old Testament god, yung hari na lipulin yung lahat ng tao sa Amalek, bata, matanda, babae, lalaki, hayop, lipulin lahat sila, ubusin lahat sila. Show no mercy, kumbaga. Which is taliwas talaga sa itinuturo ng Messiah, ng Kristo, na si Yeshua. Knowing the teachings ng mga Gnostics, it makes sense na yung mga kinikilala nating archangel na bidang-bida sa mga mainstream religion ay ang mga same archangel or mga archons sa Gnosticism na siyang nagmamanipulate, nagkukulong at gumagatas sa atin ng life force, ng energy sa pamamagitan ng manipulation katulad nito. Pagpapainom sa atin ng alak nang sa ganon ay mawala tayo sa isip natin. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga Gnostics? Huwag kang maniwala sa sinasabi ko. Ang gusto ko, research mo yung sinasabi ko. Nang sa ganon, ikaw mismo, matimbang mo, mahimay mo, at maintindihan mo ng mas malalim yung tinutukoy ko. If you like this content, comment, like, and share. And follow mo na rin kung gusto mo pa ng mas ganitong klaseng mga content. And again, as of now, ito lang muna tayo. Sayonara. Hanggang sa muli. Iniwala ng isang Christian sect na kung saan naniniwala sila na yung mga anghel, arkanghel, ay mga masasama. Or sila yung mga parte or sakop na tinatawag na archons, kung saan sila ay connected doon sa false god na siyang lumikha ng material world. Ang mga Gnostics or Gnostics or Gnostics ay mga Christian group na naniniwala na ang Diyos ng mundong ito na ginagalawan natin ay ang demonyo or ang devil. And according to the Gnostics, ang religious God na tinutukoy sa mga religious scriptures ay ang same God na kumakahon, kumukulong at nagtatali sa mga spirito o kaluluwa o tinatawag na divine spark, nang sa ganon ay gatasan, gawing farm or gawing baterya nitong matrix or nitong illusionary material world.
naging curious ako, naging fascinated ako sa mga teachings ng mga Gnostic, it's because maraming contradiction akong nakikita sa mundo na hindi maipaliwanag ng mainstream religion. Gaya na lang ng contradiction na kung saan na ang kinikilalang Diyos ni Yeshua, ni Jesucristo, ay all-loving, compassionate, mahabagin at mawain. Siya yung nagbibigay ng unconditional love sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Pero at the same time, siya din yung pumapatay, nagdi-genocide, umuubos, at nagpapahirap sa mga tao dito sa mundo. Napaka-confusing para sa isang taong tulad ko noon na wala pang alam tungkol sa nature of this reality, kung ano ang katotohanan tungkol dito. Kaya naman inalam ko, nag-dive deep ako, inintindi ko maigi kung ano yung mga mensahe na sinabi ni Yeshua. At kung gagamitin mo yung common sense mo, bakit ang isang alak tulad nito na napakasama sa ating kalusugan at sa ating mental health ay ipinangalan sa isang arkanghel, Archangel Michael or Miguel. Sa mainstream religion, ang naratibo na pinapakita nila or pinoproject nila as the image ng isang arkanghel tulad ni Miguel or ni Michael ay mabuti at tagapagtanggol at siya ay tagapaglingkod ng Diyos. How ironic na yung espiritu na tagapagtanggol para sa kapayapaan ay siyang ipinangalan sa isang produkto na sumisira sa isip at katawan ng isang tao. Hindi lingid sa kaalaman natin na ang alak ay number 1 na sanhi ng gulo, ng krimen, ng patayan, ng iba't ibang klaseng labag sa batas na nagaganap sa buhay natin ngayon, gaya ng rape, gaya ng gulo, ipag-away sa daan dahil nalasing, or kaya nagkasakit, namatay dahil sa alak. Nung inaral ko yung Islam, isa sa pinakamahigpit ay pinagbabawal sa Islam ay ang pagkonsumo ng alak, dahil nga ang alak ay kilala, notorious, na nakakaapekto ng mental health at saka ng physical health ng tao. At common sense lang naman. Karamihan ng mga nagiging krimen at nagiging gulo sa daan ay may impluwensyo ng spiritu ng alak. Sa salitang Arabic, ang ibig sabihin ng salitang alcohol or sa Arabic, originally, it is the word alcohol, which is, ang ibig sabihin ay body spirit eating or body eating spirit. Okay, body eating spirit. Espiritu siya na kumakain ng katawan lupa. At hindi lang katawan lupa, kundi pati yung mind mo apektado. Dahil every time na na-intoxicate ka ng alak, nawawala ka sa sarili mo, nawawala sa sarili ang tao. Kaya hindi ko maintindihan bakit sa dami-dami ng icon or symbol na gagamitin para sa alak, bakit arkanghel pa? Now, nasagot yung katanungan ko na yon when I study Gnosticism, kasi tinuturo or naniniwala ang mga Gnostics na ang mga arkanghel ay tagapagsilbi ng false god or yung tinatawag nila na demiurge o yung tinatawag nilang devil. If you study different spiritual discipline and if you connect the dots and you see the pattern, the bigger pictures, marirealize mo na yung god na kinikilala nitong mga mainstream religion ay ito yung false god. Ito yung Diyosan na nagpapanggap na siya ang Diyos. Dahil ang Diyos na pinakilala ni Yeshua, ni Kristo, ay Diyos na mahabagin, maawain, mapagmahal, at Diyos na mapagpatawad. Yun ang klase ng Diyos na pinakilala ni Jesucristo. At yun din yung Diyos na isinasakatawan ni Jesucristo bilang isang halimbawa para sa humanity at sa sangkatauhan. Pero kung titignan mo yung mga stories sa Old Testament at saka sa ibang mga Abrahamic scriptures, makikita mo na mabagsik, malupit, mapagparusa, maraming pinagpapapatay yung God na ipinapaliwanag doon sa older version ng scripture, which is totally opposite and contradicting dun sa God na ipinapakilala sa atin ni Yeshua. Ang Diyos ng Old Testament, ang itinuturo ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung saan pinapayagan ka na gumanti, pinapayagan ka na
manakit, pinapayagan ka na maging brutal sa mga taong gumawa ng mali sa'yo. Habang ang Diyos na mapagmahal na ipinakilala ni Yeshua ng Kristo ay ang Diyos na mapagpatawad at ang Diyos na huwag mong gantihan. Gaya ng kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. That is a form of alchemy. Nang sa ganon, yung negative energy na binato sa'yo ay ibabalik mo positive energy na. At isa rin sa mga itinuro o halimbawa ni Jesucristo ay yung mahalin mo ang iyong kaaway, love your enemies. Kasi that is also a form of alchemy. Kung gagawin mo yon ay mawawalan ka ng kaaway. Kasi lahat ay magiging kaibigan mo na dahil minahal mo eh. Yun ang example ng unconditional love. Yun ang example ng pagpapatawad. Yun ang example ng kabutihan ng isang mapagmahal na Diyos. At yun ang ipinakilalang Diyos sa atin ni Yeshua na kabaliktaran ng Diyos na ipinakilala sa Old Testament ni Abraham, na kung saan ang Diyos na kinikilala doon ay mapanibugho, siloso, maitim ang budhi, ang daming pinatay, genocide. Meron pang isang passage doon sa Old Testament, yung Amalek, inutusan nung false god or nung Old Testament god, yung hari na lipulin yung lahat ng tao sa Amalek, bata, matanda, babae, lalaki, hayop, lipulin lahat sila, ubusin lahat sila. Show no mercy, kumbaga. Which is taliwas talaga sa itinuturo ng Messiah, ng Kristo, na si Yeshua. Knowing the teachings ng mga Gnostics, it makes sense na yung mga kinikilala nating archangel na bidang-bida sa mga mainstream religion ay ang mga same archangel or mga archons sa Gnosticism na siyang nagmamanipulate, nagkukulong at gumagatas sa atin ng life force, ng energy sa pamamagitan ng manipulation katulad nito. Pagpapainom sa atin ng alak nang sa ganon ay mawala tayo sa isip natin. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga Gnostics? Huwag kang maniwala sa sinasabi ko. Ang gusto ko, research mo yung sinasabi ko. Nang sa ganon, ikaw mismo, matimbang mo, mahimay mo, at maintindihan mo ng mas malalim yung tinutukoy ko. If you like this content, comment, like, and share. And follow mo na rin kung gusto mo pa ng mas ganitong klaseng mga content. And again, as of now, ito lang muna tayo. Sayonara. Hanggang sa muli. Iniwala ng isang Christian sect na kung saan naniniwala sila na yung mga anghel, arkanghel, ay mga masasama. Or sila yung mga parte or sakop na tinatawag na archons, kung saan sila ay connected doon sa false god na siyang lumikha ng material world. Ang mga Gnostics or Gnostics or Gnostics ay mga Christian group na naniniwala na ang Diyos ng mundong ito na ginagalawan natin ay ang demonyo or ang devil. And according to the Gnostics, ang religious God na tinutukoy sa mga religious scriptures ay ang same God na kumakahon, kumukulong at nagtatali sa mga spirito o kaluluwa o tinatawag na divine spark, nang sa ganon ay gatasan, gawing farm or gawing baterya nitong matrix or nitong illusionary material world. Naging curious ako, naging fascinated ako sa mga teachings ng mga Gnostic. It's because maraming contradiction akong nakikita sa mundo na hindi maipaliwanag ng mainstream religion. Gaya na lang ng contradiction na kung saan na ang kinikilalang Diyos ni Yeshua, ni Jesucristo, ay all-loving, compassionate, mahabagin at mawain. Siya yung nagbibigay ng unconditional love sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Pero at the same time, siya din yung pumapatay, nagdi-genocide, umuubos, at nagpapahirap sa mga tao dito sa mundo. Napaka-confusing para sa isang taong tulad ko noon na wala pang alam tungkol sa nature of this reality, kung ano ang katotohanan tungkol dito. Kaya naman inalam ko, nag-dive deep ako, inintindi ko maigi kung ano yung mga mensahe na sinabi ni Yeshua. At kung gagamitin mo yung common sense mo, bakit ang isang alak tulad nito na napakasama sa ating kalusugan at sa ating mental health
ay ipinangalan sa isang arkanghel, Archangel Michael or Miguel. Sa mainstream religion, ang naratibo na pinapakita nila or pinoproject nila as the image ng isang arkanghel tulad ni Miguel or ni Michael ay mabuti at tagapagtanggol at siya ay tagapaglingkod ng Diyos. How ironic na yung espiritu na tagapagtanggol para sa kapayapaan ay siyang ipinangalan sa isang produkto na sumisira sa isip at katawan ng isang tao. Hindi lingid sa kaalaman natin na ang alak ay number 1 na sanhi ng gulo, ng krimen, ng patayan, ng iba't ibang klaseng labag sa batas na nagaganap sa buhay natin ngayon, gaya ng rape, gaya ng gulo, ipag-away sa daan dahil nalasing, or kaya nagkasakit, namatay dahil sa alak. Nung inaral ko yung Islam, isa sa pinakamahigpit na pinagbabawal sa Islam ay ang pagkonsumo ng alak dahil nga ang alak ay kilala, notorious, na nakakaapekto ng mental health at saka ng physical health ng tao. At common sense lang naman. Karamihan ng mga nagiging krimen at nagiging gulo sa daan ay may impluwensyo ng spiritu ng alak. Sa salitang Arabic, ang ibig sabihin ng salitang alcohol or sa Arabic, originally, it is the word alcohol, which is, ang ibig sabihin ay body spirit eating or body eating spirit. Okay, body eating spirit. Spiritu siya na kumakain ng katawan lupa. At hindi lang katawan lupa, kundi pati yung mind mo apektado. Dahil every time na na-intoxicate ka ng alak, nawawala ka sa sarili mo, nawawala sa sarili ang tao. Kaya hindi ko maintindihan bakit sa dami-dami ng icon or symbol na gagamitin para sa alak, bakit arkanghel pa? Now, nasagot yung katanungan ko na yon when I study Gnosticism. Kasi tinuturo or naniniwala ang mga Gnostics na ang mga arkanghel ay tagapagsilbi ng false god or yung tinatawag nila na demiurge o yung tinatawag nilang devil. If you study different spiritual discipline and if you connect the dots and you see the pattern, the bigger pictures, marirealize mo na yung God na kinikilala nitong mga mainstream religion ay ito yung false God. Ito yung Diyosan na nagpapanggap na siya ang Diyos. Dahil ang Diyos na pinakilala ni Yeshua, ni Kristo, ay Diyos na mahabagin, maawain, mapagmahal, at Diyos na mapagpatawad. Yun ang klase ng Diyos na pinakilala ni Jesucristo. At yun din yung Diyos na isinasakatawan ni Jesucristo bilang isang halimbawa para sa humanity at sa sangkatauhan. Pero kung titignan mo yung mga stories sa Old Testament at saka sa ibang mga Abrahamic scriptures, makikita mo na mabagsik, malupit, mapagparusa, maraming pinagpapapatay yung God na ipinapaliwanag doon sa older version ng scripture, which is totally opposite and contradicting doon sa God na ipinapakilala sa atin ni Yeshua. Ang Diyos ng Old Testament, ang itinuturo ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung saan pinapayagan ka na gumanti, pinapayagan ka na manakit, pinapayagan ka na maging brutal sa mga taong gumawa ng mali sa'yo. Habang ang Diyos na mapagmahal na ipinakilala ni Yeshua ng Kristo ay ang Diyos na mapagpatawad at ang Diyos na huwag mong gantihan. Gaya ng kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. That is a form of alchemy. Nang sa ganon, yung negative energy na binato sa'yo ay ibabalik mo positive energy na. At isa rin sa mga itinuro o halimbawa ni Jesucristo ay yung mahalin mo ang iyong kaaway, love your enemies. Kasi that is also a form of alchemy. Kung gagawin mo yon, ay mawawalan ka ng kaaway. Kasi lahat ay magiging kaibigan mo na dahil minahal mo eh. Yun ang example ng unconditional love. Yun ang example ng pagpapatawad. Yun ang example ng kabutihan ng isang mapagmahal na Diyos. At yun ang ipinakilalang Diyos sa atin ni Yeshua na kabaliktaran ng Diyos na ipinakilala sa Old Testament ni Abraham, na kung saan ang Diyos na kinikilala doon ay mapanibugho, siloso,
um, uh, maitim ang budhi, ang daming pinatay, genocide. Meron pang isang passage doon sa Old Testament, yung Amalek, inutusan nung false god or nung Old Testament god, yung hari na lipulin yung lahat ng tao sa Amalek, bata, matanda, babae, lalaki, hayop, lipulin lahat sila, ubusin lahat sila. Show no mercy, kumbaga. Which is taliwas talaga sa itinuturo ng Messiah, ng Kristo, na si Yeshua. Knowing the teachings ng mga Gnostics, it makes sense na yung mga kinikilala nating archangel na bidang-bida sa mga mainstream religion ay ang mga same archangel or mga archons sa Gnosticism na siyang nagmamanipulate, nagkukulong at gumagatas sa atin ng life force, ng energy sa pamamagitan ng manipulation katulad nito. Pagpapainom sa atin ng alak nang sa ganun ay mawala tayo sa isip natin. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga Gnostics? Huwag kang maniwala sa sinasabi ko. Ang gusto ko, research mo yung sinasabi ko. Nang sa ganun, ikaw mismo, matimbang mo, mahimay mo, at maintindihan mo ng mas malalim yung tinutukoy ko. If you like this content, comment, like, and share. And follow mo na rin kung gusto mo pa ng mas ganitong klaseng mga content. And again, as of now, ito lang muna tayo. Sayonara. Hanggang sa muli. Iniwala ng isang Christian sect na kung saan naniniwala sila na yung mga anghel, arkanghel, ay mga masasama. Or sila yung mga parte or sakop na tinatawag na archons kung saan sila ay connected doon sa false god na siyang lumikha ng material world. Ang mga Gnostics or Gnostics or Gnostics ay mga Christian group na naniniwala na ang Diyos ng mundong ito na ginagalawa natin ay ang demonyo or ang devil. And according to the Gnostics, ang religious God na tinutukoy sa mga religious scriptures ay ang same God na kumakahon, kumukulong, at nagtatali sa mga spirito o kaluluwa o tinatawag na divine spark nang sa ganon ay gatasan, gawing farm or gawing baterya nitong matrix or nitong illusionary material world. Naging curious ako, naging fascinated ako sa mga teachings ng mga Gnostic. It's because maraming contradiction akong nakikita sa mundo na hindi maipaliwanag ng mainstream religion. Gaya na lang ng contradiction na kung saan na ang kinikilalang Diyos ni Yeshua, ni Jesucristo, ay all-loving, compassionate, mahabagin at mawain. Siya yung nagbibigay ng unconditional love sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Pero at the same time, siya din yung pumapatay, nagdi-genocide, umuubos, at nagpapahirap sa mga tao dito sa mundo. Napaka-confusing para sa isang taong tulad ko noon na wala pang alam tungkol sa nature of this reality, kung ano ang katotohanan tungkol dito. Kaya naman inalam ko, nag-dive deep ako, inintindi ko maigi kung ano yung mga mensahe na sinabi ni Yeshua. At kung gagamitin mo yung common sense mo, bakit ang isang alak tulad nito na napakasama sa ating kalusugan at sa ating mental health ay ipinangalan sa isang arkanghel, Archangel Michael or Miguel. Sa mainstream religion, ang naratibo na pinapakita nila or pinoproject nila as the image ng isang arkanghel tulad ni Miguel or ni Michael ay mabuti at tagapagtanggol at siya ay tagapaglingkod ng Diyos. How ironic na yung espiritu na tagapagtanggol para sa kapayapaan ay siyang ipinangalan sa isang produkto na sumisira sa isip at katawan ng isang tao. Hindi lingid sa kaalaman natin na ang alak ay number 1 na sanhi ng gulo, ng krimen, ng patayan, ng iba't ibang klaseng labag sa batas na nagaganap sa buhay natin ngayon, gaya ng rape, gaya ng gulo, pag-away sa daan dahil nalasing, or kaya nagkasakit, namatay dahil sa alak. Nung inaral ko yung Islam, isa sa pinakamahigpit na pinagbabawal sa Islam ay ang pagkonsumo ng alak dahil nga ang alak
ay kilala, notorious, na nakakaapekto ng mental health at saka ng physical health ng tao. At common sense lang naman. Karamihan ng mga nagiging krimen at nagiging gulo sa daan ay may impluwensyo ng spiritu ng alak. Sa salitang Arabic, ang ibig sabihin ng salitang alcohol or sa Arabic, originally, it is the word alcohol, which is, ang ibig sabihin ay body spirit eating or body eating spirit. Okay, body eating spirit. Spiritu siya na kumakain ng katawan lupa. At hindi lang katawan lupa, kundi pati yung mind mo apektado. Dahil every time na na-intoxicate ka ng alak, nawawala ka sa sarili mo. Nawawala sa sarili ang tao. Kaya hindi ko maintindihan bakit sa dami-dami ng icon or symbol na gagamitin para sa alak, bakit Arkanghel pa? Now, nasagot yung katanungan ko na yon when I study Gnosticism kasi tinuturo or naniniwala ang mga Gnostics na ang mga Arkanghel ay tagapagsilbi ng false god or yung tinatawag nila na demiurge o yung tinatawag nilang devil. If you study different spiritual discipline and if you connect the dots and you see the pattern, the bigger pictures, marirealize mo na yung god na kinikilala nitong mga mainstream religion ay ito yung false god. Ito yung Diyosan na nagpapanggap na siya ang Diyos. Dahil ang Diyos na pinakilala ni Yeshua, ni Kristo, ay Diyos na mahabagin, maawain, mapagmahal, at Diyos na mapagpatawad. Yun ang klase ng Diyos na pinakilala ni Yesu Kristo. At yun din yung Diyos na isinasakatawan ni Yesu Kristo bilang isang halimbawa para sa humanity at sa sangkatauhan. Pero kung titignan mo yung mga stories sa Old Testament at saka sa ibang mga Abrahamic scriptures, makikita mo na mabagsik, malupit, mapagparusa, maraming pinagpapapatay yung God na ipinapaliwanag doon sa older version ng scripture, which is totally opposite and contradicting dun sa God na ipinapakilala sa atin ni Yeshua. Ang Diyos ng Old Testament, ang itinuturo ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung saan pinapayagan ka na gumanti, pinapayagan ka na manakit, pinapayagan ka na maging brutal sa mga taong gumawa ng mali sa'yo. Habang ang Diyos na mapagmahal na ipinakilala ni Yeshua ng Kristo ay ang Diyos na mapagpatawad at ang Diyos na huwag mong gantihan. Gaya ng kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. That is a form of alchemy. Nang sa ganon, yung negative energy na binato sa'yo ay ibabalik mo positive energy na. At isa rin sa mga itinuro o halimbawa ni Jesucristo ay yung mahalin mo ang iyong kaaway, love your enemies. Kasi that is also a form of alchemy. Kung gagawin mo yon, ay mawawalan ka ng kaaway. Kasi lahat ay magiging kaibigan mo na dahil minahal mo eh. Yun ang example ng unconditional love. Yun ang example ng pagpapatawad. Yun ang example ng kabutihan ng isang mapagmahal na Diyos. At yun ang ipinakilalang Diyos sa atin ni Yeshua na kabaliktaran ng Diyos na ipinakilala sa Old Testament ni Abraham, na kung saan ang Diyos na kinikilala doon ay mapanibugho, siloso, maitim ang budhi, ang daming pinatay, genocide. Meron pang isang passage doon sa Old Testament, yung Amalek, inutusan nung false god or nung Old Testament god, yung hari na lipulin yung lahat ng tao sa Amalek, bata, matanda, babae, lalaki, hayop, lipulin lahat sila, ubusin lahat sila. Show no mercy, kumbaga. Which is taliwas talaga sa itinuturo ng Messiah, ng Kristo, na si Yeshua. Knowing the teachings ng mga Gnostics, it makes sense na yung mga kinikilala nating archangel na bidang-bida sa mga mainstream religion ay ang mga same archangel or mga archons sa Gnosticism na siyang nagmamanipulate, nagkukulong at gumagatas sa atin ng life force, ng energy sa pamamagitan ng manipulation katulad nito. Pagpapainom sa atin ng alak nang sa ganon ay mawala tayo sa isip natin. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga Gnostics?
huwag kang maniwala sa sinasabi ko. Ang gusto ko, research mo yung sinasabi ko. Nang sa ganon, ikaw mismo, matimbang mo, mahimay mo, at maintindihan mo ng mas malalim yung tinutukoy ko. If you like this content, comment, like, and share. And follow mo na rin kung gusto mo pa ng mas ganitong klaseng mga content. And again, as of now, ito lang muna tayo. Sayonara. Hanggang sa muli. Iniwala ng isang Christian sect na kung saan naniniwala sila na yung mga anghel, arkanghel, ay mga masasama. Or sila yung mga parte or sakop na tinatawag na archons kung saan sila ay connected doon sa false god na siyang lumikha ng material world. Ang mga Gnostics or GNOSTIC or Gnostics ay mga Christian group na naniniwala na ang Diyos ng mundong ito na ginagalawan natin ay ang demonyo or ang devil. And according to the Gnostics, ang religious God na tinutukoy sa mga religious scriptures ay ang same God na kumakahon, kumukulong at nagtatali sa mga spirito o kaluluwa o tinatawag na divine spark nang sa ganon ay gatasan, gawing farm or gawing baterya nitong matrix or nitong illusionary material world. Naging curious ako, naging fascinated ako sa mga teachings ng mga Gnostic. It's because maraming contradiction akong nakikita sa mundo na hindi maipaliwanag ng mainstream religion. Gaya na lang ng contradiction na kung saan na ang kinikilalang Diyos ni Yeshua, ni Jesucristo, ay all-loving, compassionate, mahabagin at mawain. Siya yung nagbibigay ng unconditional love sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Pero at the same time, siya din yung pumapatay, nagdi-genocide, umuubos, at nagpapahirap sa mga tao dito sa mundo. Napaka-confusing para sa isang taong tulad ko noon na wala pang alam tungkol sa nature of this reality, kung ano ang katotohanan tungkol dito. Kaya naman inalam ko, nag-dive deep ako, inintindi ko maigi kung ano yung mga mensahe na sinabi ni Yeshua. At kung gagamitin mo yung common sense mo, bakit ang isang alak tulad nito na napakasama sa ating kalusugan at sa ating mental health ay ipinangalan sa isang arkanghel, Archangel Michael or Miguel. Sa mainstream religion, ang naratibo na pinapakita nila or pinoproject nila as the image ng isang arkanghel tulad ni Miguel or ni Michael ay mabuti at tagapagtanggol at siya ay tagapaglingkod ng Diyos. How ironic na yung espiritu na tagapagtanggol para sa kapayapaan ay siyang ipinangalan sa isang produkto na sumisira sa isip at katawan ng isang tao. Hindi lingid sa kaalaman natin na ang alak ay number 1 na sanhi ng gulo, ng krimen, ng patayan, ng iba't ibang klaseng labag sa batas na nagaganap sa buhay natin ngayon, gaya ng rape, gaya ng gulo, ipag-away sa daan dahil nalasing, or kaya nagkasakit, namatay dahil sa alak. Nung inaral ko yung Islam, isa sa pinakamahigpit ay pinagbabawal sa Islam ay ang pagkonsumo ng alak dahil na ang alak ay kilala, notorious, na nakakaapekto ng mental health at saka ng physical health ng tao. At common sense lang naman. Karamihan ng mga nagiging krimen at nagiging gulo sa daan ay may impluwensyo ng spiritu ng alak. Sa salitang Arabic, ang ibig sabihin ng salitang alcohol or sa Arabic, originally, it is the word alcohol, which is, ang ibig sabihin ay body spirit eating or body eating spirit. Okay, body eating spirit. Spiritu siya na kumakain ng katawan lupa. At hindi lang katawan lupa, kundi pati yung mind mo apektado. Dahil every time na na-intoxicate ka ng alak, nawawala ka sa sarili mo, nawawala sa sarili ang tao. Kaya hindi ko maintindihan bakit sa dami-dami ng icon or symbol na gagamitin para sa alak, bakit arkanghel pa? Now, nasagot yung katanungan ko na yon when I study Gnosticism. Kasi tinuturo or naniniwala ang mga Gnostics na ang mga arkanghel ay tagapagsilbi ng false god or yung tinatawag nila na
demiurge o yung tinatawag nilang devil. If you study different spiritual discipline and if you connect the dots and you see the pattern, the bigger pictures, marirealize mo na yung God na kinikilala nitong mga mainstream religion ay ito yung false God. Ito yung Diyosan na nagpapanggap na siya ang Diyos. Dahil ang Diyos na pinakilala ni Yeshua, ni Kristo, ay Diyos na mahabagin, maawain, mapagmahal, at Diyos na mapagpatawad. Yun ang klase ng Diyos na pinakilala ni Jesu Kristo. At yun din yung Diyos na isinasakatawan ni Jesu Kristo bilang isang halimbawa para sa humanity at sa sangkatauhan. Pero kung titignan mo yung mga stories sa Old Testament at saka sa ibang mga Abrahamic scriptures, makikita mo na mabagsik, malupit, mapagparusa, maraming pinagpapapatay yung God na ipinapaliwanag doon sa older version ng scripture, which is totally opposite and contradicting dun sa God na ipinapakilala sa atin ni Yeshua. Ang Diyos ng Old Testament, ang itinuturo ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung saan pinapayagan ka na gumanti, pinapayagan ka na manakit, pinapayagan ka na maging brutal sa mga taong gumawa ng mali sa'yo. Habang ang Diyos na mapagmahal na ipinakilala ni Yeshua ng Kristo ay ang Diyos na mapagpatawad at ang Diyos na huwag mong gantihan. Gaya ng kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. That is a form of alchemy. Nang sa ganon, yung negative energy na binato sa'yo ay ibabalik mo positive energy na. At isa rin sa mga itinuro o halimbawa ni Jesu Kristo ay yung mahalin mo ang iyong kaaway, love your enemies. Kasi that is also a form of alchemy. Kung gagawin mo yon, ay mawawalan ka ng kaaway kasi lahat ay magiging kaibigan mo na dahil minahal mo eh. Yun ang example ng unconditional love. Yun ang example ng pagpapatawad. Yun ang example ng kabutihan ng isang mapagmahal na Diyos. At yun ang ipinakilala ng Diyos sa atin ni Yeshua na kabaliktaran ng Diyos na ipinakilala sa Old Testament ni Abraham, na kung saan ang Diyos na kinikilala doon ay mapanibubho, siloso, maitim ang budhi, ang daming pinatay, genocide. Meron pang isang passage doon sa Old Testament, yung Amalek, inutusan nung false god or nung Old Testament god, yung hari na lipulin yung lahat ng tao sa Amalek, bata, matanda, babae, lalaki, hayop, lipulin lahat sila, ubusin lahat sila. Show no mercy, kumbaga. Which is taliwas talaga sa itinuturo ng Messiah, ng Kristo, na si Yeshua. Knowing the teachings ng mga Gnostics, it makes sense na yung mga kinikilala nating archangel na bidang-bida sa mga mainstream religion ay ang mga same archangel or mga archons sa Gnosticism na siyang nagmamanipulate, nagkukulong at gumagatas sa atin ng life force, ng energy sa pamamagitan ng manipulation katulad nito. Pagpapainom sa atin ng alak nang sa ganon ay mawala tayo sa isip natin. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga Gnostics? Huwag kang maniwala sa sinasabi ko. Ang gusto ko, research mo yung sinasabi ko. Nang sa ganon, ikaw mismo, matimbang mo, mahimay mo, at maintindihan mo ng mas malalim yung tinutukoy ko. If you like this content, comment, like, and share. And follow mo na rin kung gusto mo pa ng mas ganitong klaseng mga content. And again, as of now, ito lang muna tayo. Sayonara. Hanggang sa muli. Iniwala ng isang Christian sect na kung saan naniniwala sila na yung mga anghel, arkanghel, ay mga masasama. Or sila yung mga parte or sakop na tinatawag na archons, kung saan sila ay connected doon sa false god na siyang lumikha ng material world. Ang mga Gnostics or Gnostic or Gnostics ay mga Christian group na naniniwala na ang Diyos ng mundong ito na ginagalawan natin ay ang demonyo or ang devil. And according to the Gnostics, ang religious God
na tinutukoy sa mga religious scriptures ay ang same God na kumakahon, kumukulong, at nagtatali sa mga spirito o kaluluwa o tinatawag na divine spark nang sa ganon ay gatasan, gawing farm or gawing baterya nitong matrix or nitong illusionary material world. Naging curious ako, naging fascinated ako sa mga teachings ng mga Gnostic. It's because maraming contradiction akong nakikita sa mundo na hindi maipaliwanag ng mainstream religion. Gaya na lang ng contradiction na kung saan na ang kinikilalang Diyos ni Yeshua, ni Jesucristo, ay all-loving, compassionate, mahabagin at mawain. Siya yung nagbibigay ng unconditional love sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Pero at the same time, siya din yung pumapatay, nagdi-genocide, umuubos, at nagpapahirap sa mga tao dito sa mundo. Napaka-confusing para sa isang taong tulad ko noon na wala pang alam tungkol sa nature of this reality, kung ano ang katotohanan tungkol dito. Kaya naman inalam ko, nag-dive deep ako, inintindi ko maigi kung ano yung mga mensahe na sinabi ni Yeshua. At kung gagamitin mo yung common sense mo, bakit ang isang alak tulad nito na napakasama sa ating kalusugan at sa ating mental health ay ipinangalan sa isang arkanghel, Archangel Michael or Miguel. Sa mainstream religion, ang naratibo na pinapakita nila or pinoproject nila as the image ng isang arkanghel tulad ni Miguel or ni Michael ay mabuti at tagapagtanggol at siya ay tagapaglingkod ng Diyos. How ironic na yung espiritu na tagapagtanggol para sa kapayapaan ay siyang ipinangalan sa isang produkto na sumisira sa isip at katawan ng isang tao. Hindi lingid sa kaalaman natin na ang alak ay number 1 na sanhi ng gulo, ng krimen, ng patayan, ng iba't ibang klaseng labag sa batas na nagaganap sa buhay natin ngayon, gaya ng rape, gaya ng gulo, pag-away sa daan dahil nalasing, or kaya nagkasakit, namatay dahil sa alak. Nung inaral ko yung Islam, isa sa pinakamahigpit na pinagbabawal sa Islam ay ang pagkonsumo ng alak dahil na ang alak ay kilala, notorious, na nakakaapekto ng mental health at saka ng physical health ng tao. At common sense lang naman. Karamihan ng mga nagiging krimen at nagiging gulo sa daan ay may impluwensyo ng spiritu ng alak. Sa salitang Arabic, ang ibig sabihin ng salitang alcohol or sa Arabic, originally, it is the word alcohol, which is, ang ibig sabihin ay body spirit eating or body eating spirit. Okay, body eating spirit. Spiritu siya na kumakain ng katawan lupa. At hindi lang katawan lupa, kundi pati yung mind mo apektado. Dahil every time na na-intoxicate ka ng alak, nawawala ka sa sarili mo. Nawawala sa sarili ang tao. Kaya hindi ko maintindihan bakit sa dami-dami ng icon or symbol na gagamitin para sa alak, bakit arkanghel pa? Now, nasagot yung katanungan ko na yon when I study Gnosticism. Kasi tinuturo or naniniwala ang mga Gnostics na ang mga arkanghel ay tagapagsilbi ng false god or yung tinatawag nila na demiurge o yung tinatawag nilang devil. If you study different spiritual discipline and if you connect the dots and you see the pattern, the bigger pictures, marirealize mo na yung god na kinikilala nitong mga mainstream religion ay ito yung false god. Ito yung Diyosan na nagpapanggap na siya ang Diyos. Dahil ang Diyos na pinakilala ni Yeshua, ni Kristo, ay Diyos na mahabagin, maawain, mapagmahal, at Diyos na mapagpatawad. Yun ang klase ng Diyos na pinakilala ni Jesucristo. At yun din yung Diyos na isinasakatawan ni Jesucristo bilang isang halimbawa para sa humanity at sa sangkatauhan. Pero kung titignan mo yung mga stories sa Old Testament at saka sa ibang mga Abrahamic scriptures, makikita mo na mabagsik, malupit, mapagparusa, maraming pinagpapapatay yung God na ipinapaliwanag doon sa older version
scripture, which is totally opposite and contradicting dun sa God na ipinapakilala sa atin ni Yeshua. Ang Diyos ng Old Testament, ang itinuturo ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung saan pinapayagan ka na gumanti, pinapayagan ka na manakit, pinapayagan ka na maging brutal sa mga taong gumawa ng mali sa'yo. Habang ang Diyos na mapagmahal na ipinakilala ni Yeshua ng Kristo ay ang Diyos na mapagpatawad at ang Diyos na huwag mong gantihan. Gaya ng kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. That is a form of alchemy. Nang sa ganon, yung negative energy na binato sa'yo ay ibabalik mo positive energy na. At isa rin sa mga itinuro o halimbawa ni Jesucristo ay yung mahalin mo ang iyong kaaway, love your enemies. Kasi that is also a form of alchemy. Kung gagawin mo yon, ay mawawalan ka ng kaaway. Kasi lahat ay magiging kaibigan mo na dahil minahal mo eh. Yun ang example ng unconditional love. Yun ang example ng pagpapatawad. Yun ang example ng kabutihan ng isang mapagmahal na Diyos. At yun ang ipinakilalang Diyos sa atin ni Yeshua, na kabaliktaran ng Diyos na ipinakilala sa Old Testament ni Abraham, na kung saan ang Diyos na kinikilala doon ay mapanibubho, siloso, maitim ang budhi, ang daming pinatay, genocide. Meron pang isang passage doon sa Old Testament, yung Amalek, inutusan nung false god or nung Old Testament god, yung hari, na lipulin yung lahat ng tao sa Amalek, bata, matanda, babae, lalaki, hayop, lipulin lahat sila, ubusin lahat sila. Show no mercy, kumbaga. Which is taliwas talaga sa itinuturo ng Messiah, ng Kristo, na si Yeshua. Knowing the teachings ng mga Gnostics, it makes sense na yung mga kinikilala nating archangel na bidang-bida sa mga mainstream religion ay ang mga Saint Archangel or mga archons sa Gnosticism na siyang nagmamanipulate, nagkukulong at gumagatas sa atin ng life force, ng energy sa pamamagitan ng manipulation katulad nito. Pagpapainom sa atin ng alak nang sa ganon ay mawala tayo sa isip natin. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga Gnostics? Huwag kang maniwala sa sinasabi ko. Ang gusto ko, research mo yung sinasabi ko. Nang sa ganon, ikaw mismo, matimbang mo, mahimay mo, at maintindihan mo ng mas malalim yung tinutukoy ko. If you like this content, comment, like, and share. And follow mo na rin kung gusto mo pa ng mas ganitong klaseng mga content. And again, as of now, ito lang muna tayo. Sayonara. Hanggang sa muli. Naniniwala ng isang Christian sect na kung saan naniniwala sila na yung mga anghel, arkanghel, ay mga masasama. Or sila yung mga parte or sakop na tinatawag na archons, kung saan sila ay connected doon sa false god na siyang lumikha ng material world. Ang mga Gnostics or Gnostics or Gnostics ay mga Christian group na naniniwala na ang Diyos ng mundong ito na ginagalawan natin ay ang demonyo or ang devil. And according to the Gnostics, ang religious God na tinutukoy sa mga religious scriptures ay ang same God na kumakahon, kumukulong at nagtatali sa mga spirito o kaluluwa o tinatawag na divine spark, nang sa ganon ay gatasan, gawing farm or gawing baterya nitong matrix or nitong illusionary material world. Naging curious ako, naging fascinated ako sa mga teachings ng mga Gnostic. It's because maraming contradiction na akong nakikita sa mundo na hindi maipaliwanag ng mainstream religion. Gaya na lang ng contradiction na kung saan na ang kinikilalang Diyos ni Yeshua, ni Jesucristo, ay all-loving, compassionate, mahabagin at mawain. Siya yung nagbibigay ng unconditional love sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Pero at the same time, siya din yung pumapatay, nag-genocide, umuubos, at nagpapahirap sa mga tao dito sa mundo. Napaka-confusing para sa isang taong tulad ko noon na wala pang alam tungkol sa
nature of this reality, kung ano ang katotohanan tungkol dito. Kaya naman inalam ko, nag-dive deep ako, inintindi ko maigi kung ano yung mga mensahe na sinabi ni Yeshua. At kung gagamitin mo yung common sense mo, bakit ang isang alak tulad nito na napakasama sa ating kalusugan at sa ating mental health ay ipinangalan sa isang arkanghel, Archangel Michael or Miguel. Sa mainstream religion, ang naratibo na pinapakita nila or pinoproject nila as the image ng isang arkanghel tulad ni Miguel or ni Michael ay mabuti at tagapagtanggol at siya ay tagapaglingkod ng Diyos. How ironic na yung espiritu na tagapagtanggol para sa kapayapaan ay siyang ipinangalan sa isang produkto na sumisira sa isip at katawan ng isang tao. Hindi lingid sa kaalaman natin na ang alak ay number 1 na sanhi ng gulo, ng krimen, ng patayan, ng iba't ibang klaseng labag sa batas na nagaganap sa buhay natin ngayon, gaya ng rape, gaya ng gulo, nakikipag-away sa daan dahil nalasing, or kaya nagkasakit, namatay dahil sa alak. Nung inaral ko yung Islam, isa sa pinakamahigpit na pinagbabawal sa Islam ay ang pagkonsumo ng alak, dahil na ang alak ay kilala, notorious, na nakakaapekto ng mental health at saka ng physical health ng tao. At common sense lang naman. Karamihan ng mga nagiging krimen at nagiging gulo sa daan ay may impluwensyo ng spiritu ng alak. Sa salitang Arabic, ang ibig sabihin ng salitang alcohol or sa Arabic, originally, it is the word alcohol, which is, ang ibig sabihin ay body spirit eating or body eating spirit. Okay, body eating spirit. Spiritu siya na kumakain ng katawan lupa. At hindi lang katawan lupa, kundi pati yung mind mo apektado. Dahil every time na na-intoxicate ka ng alak, nawawala ka sa sarili mo. Nawawala sa sarili ang tao. Kaya hindi ko maintindihan bakit sa dami-dami ng icon or symbol na gagamitin para sa alak, bakit arkanghel pa? Now, nasagot yung katanungan ko na yon when I study Gnosticism. Kasi tinuturo or naniniwala ang mga Gnostics na ang mga arkanghel ay tagapagsilbi ng false god or yung tinatawag nila na demiurge o yung tinatawag nilang devil. If you study different spiritual discipline and if you connect the dots and you see the pattern, the bigger pictures, marirealize mo na yung god na kinikilala nitong mga mainstream religion ay ito yung false god. Ito yung Diyosan na nagpapanggap na siya ang Diyos. Dahil ang Diyos na pinakilala ni Yeshua, ni Kristo, ay Diyos na mahabagin, maawain, mapagmahal, at Diyos na mapagpatawad. Yun ang klase ng Diyos na pinakilala ni Kristo. At yun din yung Diyos na isinasakatawan ni Kristo bilang isang halimbawa para sa humanity at sa sangkatauhan. Pero kung titignan mo yung mga stories sa Old Testament at saka sa ibang mga Abrahamic scriptures, makikita mo na mabagsik, malupit, mapagparusa, maraming pinagpapapatay yung God na ipinapaliwanag doon sa older version no scripture, which is totally opposite and contradicting dun sa God na ipinapakilala sa atin ni Yeshua. Ang Diyos ng Old Testament, ang itinuturo ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung saan pinapayagan ka na gumanti, pinapayagan ka na manakit, pinapayagan ka na maging brutal sa mga taong gumawa ng mali sa'yo. Habang ang Diyos na mapagmahal na ipinakilala ni Yeshua ng Kristo ay ang Diyos na mapagpatawad at ang Diyos na huwag mong gantihan. Gaya ng kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. That is a form of alchemy. Nang sa ganon, yung negative energy na binato sa'yo ay ibabalik mo positive energy na. At isa rin sa mga itinuro o halimbawa ni Jesucristo ay yung mahalin mo ang iyong kaaway. Love your enemies. Kasi that is also a form of alchemy. Kung gagawin mo yon ay mawawalan ka ng kaaway kasi lahat ay magiging kaibigan mo na dahil minahal mo
Yun ang example ng unconditional love. Yun ang example ng pagpapatawad. Yun ang example ng kabutihan ng isang mapagmahal na Diyos. At yun ang ipinakilalang Diyos sa atin ni Yeshua na kabaliktaran ng Diyos na ipinakilala sa Old Testament ni Abraham, na kung saan ang Diyos na kinikilala doon ay mapanibubho, siloso,